Paglangoy kasama ang wild shark sa dagat, sa Cebu, Pilipinas, sikat na lugar para sa demo. Maraming turistang Taiwanese, popular na destinasyon para sa bakasyon, hindi inaasahang ginamit ng sindikat ng Taiwan bilang lugar ng operasyon ng panlilinlang. Umaabot sa 150,000 ang upa ng maraming bahay bawat buwan, dito itinayo ng grupo ang kanilang base. Pinasok ang lugar at inutusan ang lahat na itaas ang kamay, puro computer at monitor ang nasa mesa. Ginagawa pala ito sa pamamagitan ng internet, panlilinlang sa pag-ibig at pamumuhunan, at hinihikayat ang biktima na mag-invest sa cryptocurrency. Kahit nasa Pilipinas sila, ngunit ang target ay mga taga-Taiwan, nakipagtulungan ang pulisya ng Taiwan sa gobyerno ng Pilipinas. Lahat ay inaresto at dinala pabalik sa Taiwan. Nakaayos ang mga suspect, may pulis sa tabi. Leader ay kasapi ng gang na si Chen. May maraming record ng panlilinlang. Bago pa mahuli, lumipat na sa Cebu, Pilipinas. Nagsagawa ng pag-aresto sa ibang bansa ang pulisya ng Taiwan. Dahil sinubaybayan ang daloy ng pera ng mga biktima, natukoy ang mga suspect. Natuklasang lahat ay nasa Pilipinas dahil sa kooperasyong internasyonal na buwag ang sindikato. Kasalukuyang tinutukoy ang mga biktima sa loob ng bansa. Mahigit 40 ang biktima, halagang umabot sa mahigit 40 milyon, magpapatuloy pa ang investigasyon. Ang lugar ng turismo ay naging sentro ng panlilinlang. Matagumpay ang kooperasyon ng pulisya ng Taiwan at Pilipinas para labanan ang krimen.